araw po sa inyong lahat. Ako po si Buddy Proy at welcome back po dito sa channel natin. So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay paano gagamitin ang contact relay. So ito po yung sinasabi nilang contact relay. Kadalasan po sinasabi pero pangalan po nito mechanical relay po. So saan ba ginagamit ang mechanical relay? Kadalasan pong ginagamit ang sinasabi nilang contact relay, ginagamit po sa mga motor control. So yung mayroong contactor na naman, so doon ginagamit ang contact relay bilang isang auxiliary contact. Pwede mo gawing interlocking sa forward, reverse o kaya sa Y delta. Kaya ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Mechanical relay o contact relay. Ito po ang contact relay. Mechanical relay po sa tinatawag talaga nito pero kadalasan na sinasabi nila contact relay. So, ang contact relay po ay may maraming supply. Itong ginagamit natin, kung makikita mo dito, 220. Hindi dyan makikita nyo. So, ang contact relay, mayroon pong 12 volts, 24 volts, 110 volts, 220. Ito ginagamit natin, 220 volts. Saka, pwede nyo tanggalin. Gusto nyo tanggalin po. So, marami po sa mga, tingnan nyo mga kanya sa isang contact relay. Yung mga terminal niya. Tapos, ito rin ang tinatawag nating socket terminal sa contact relay. Saka po may mga numbering po dito sa mga terminal na nilalagay dyan. So ang paglalagay po sa contact relay hindi pwedeng magkabaliktad o ganito. Dahil iba ang design sa butas dito. So may malapit, may malayo. So dapat tingnan mo yung mga terminal dito. So ganyan. Yan. Tapos po may numbering po o kung makikita nyo may numbering dito po sa terminal. Dito makikita mo, diyan palapit natin ito. Number 14 at saka number 13. Saka dito 12 at saka 8. Yan, sa kabila naman ganoon rin. O meron number 5. Number 5 dito, number 1, 4 at saka 8. So may diagram po tayo diyan. So ito po ang diagram natin. So makikita nyo po yung line 1 at saka line 2, yun ang 14 at saka 13. Dito po sa supply po ang 220 volts ito. Tapos makikita mo may numbering na 9 dito. So 9 at 5 normally open. So dito yung 9 saka dito sa kabila tanggalin na natin to. Ito yung number 9. Ito po yung number 9. Saka sa kabila 5, dito sa kabila ito 5. Naka normally open po siya. Kung makikita nyo, normally open. Tapos dito sa kabila naman yung 9 at saka dito yung number 1 normally close. At dito rin sa kabila, ganun rin dito. Katulad din sa kabila. Ito yung number 12, ito rin ang number 8. So ang number 8 at 12 naka normally open. Saka yung number 4 dito at saka number dito sa number 12 naka normally close. Ito po ang pinagkaiba. Pag sinusuplayan nyo po ang contact relay, nagbabago po ang auxiliary nila, ang auxiliary contact. Itong normally close magiging normally open, tapos itong normally close normally open magno-normally close. Ganon din po sa kabila dito. Kung makikita mo normally open, pag nasupplyan po, magiging normally close. Tapos itong normally close, magiging normally open. So para makikita po natin, ito mag-tester po tayo. So dyan muna yan, tapos ilagay natin muli ito. So ang gagawin natin po, gagamit po tayo ng multi-tester natin ito. So titingnan natin sa times 10 lang tayo. 10 times 10, yan. Tapos yung diagram natin. Okay. So kung mapapansin nyo, yung 5 dito, number 5 at saka number 9 at 5. Dito mo ilagay, dito at saka dito.
So, walang reading. Ibig sabihin, yan ang nakalagay. Diyan, makikita mo. Normally open. So, yan, normally open. Sa 5 at saka 9. Pero dito mo ilagay sa 9 at 1, normally close. Tingnan natin kung magko-close ba to. Dito. Saka dito. O, tingnan mo. Gumalaw na. So, tingnan mo. O, yan. Gumalaw. So, normally close. Yan, normally close. Sa kabila, ganun din. Yung 8 at number 12, normally open. So, sa kabila, dito mo ilagay. Saka, dito mo ilagay. So, normally open. Yan, normally open. Pero kung dito ka sa 4, padungo dito sa 12, normally close. So, dito ka sa 12, dito 12. Tapos, dito mo ilagay sa number 4 dito. Close. Tingnan mo yung tester natin. Close. Pag nasusuplayan po ang isang contact relay, nagbabago po ang connection. Yun ang pinagkaiba sa contact relay. Ang gagawin po natin ngayon, susuplayan natin para makita po natin kung tama ba yung pag sinusuplayan po ito ng 220, nagbabago ba yung connection ng mga auxiliary dyan. So ang gagawin natin, ito po gagamit tayo ng circuit breaker natin. Tapos maglagay po tayo ng wiring. So, lagi natin tandaan, yung 14 at saka 13 natin, yun ang line 1 at line 2 natin. So, dito po nakalagay yung line 1 at saka line 2. May number po dyan. Tingnan nyo, number 14 at saka 13. So, wiringan natin. Dito natin ilagay. Tapos nilalagay natin sa line 1 dito, line 1. So, yan line 1 at saka dito sa line 1 natin sa 14. So, dito tayo sa 13. 13 dito. So, lagyan natin dito ng wire. Tapos nakatap sa line 2. So, dito line 2. Yan. So, makikita natin. Ngayon, ang gagawin natin, i-switch on natin. Bibigyan sa supplyan natin po ito. So, ipakita pa natin maayos. So, yan. So, ang ating contact relay po, may indicator bar po siya dito. Pag nasusuplayan po, umiilaw po ito. Ibig sabihin yan, naka-activate po yung contact relay natin. So, dyan. Tapos, i-switch on natin yung breaker. So, i-test natin muli dito po. So, nag-function na po ang contact relay. May supply na kayo, umilaw. So, testing natin dito sa number 9 at saka dito sa number 5. So, dapat magpo-close po dahil nasusupplyan na po ang contact relay natin. So, tingnan natin. So, yan, kung makikita nyo dyan. Oo, nag-moving na po. So, yung 5.9 na normally open, yan, nag-normally close pag nasusupplyan po ang isang contact relay. So, tingnan natin. So, yan, nag-contact ang natin, tester. So, tingnan natin doon sa normally close na 9 at 1. So, dito yung 1 sa baba. So, kung makikita nyo, hindi gumagalaw yung tester. Nag-open na po siya. So, ganun din sa kabila. So, tingnan natin sa kabila. Dito, kung makikita dito, number 12 at 8. So, 12 dito, saka 8 dito. So, normally open. Pag nasupplyan po, magiging close. So, dito natin ilagay. So, ayan. Kung makikita nyo yung tester, gumalaw. Nag-normally close. Tapos, yung normally close na number 4 dito, at saka number 12. Yan, magiging normally open na po siya. Ganun. So, ngayon, subukan natin i-off ito. Tapos nakalagay po ito sa, tingnan natin ha, number 8 at saka 12. Naka-normally close po ito. Tingnan natin. Normally close yan. Naka-normally close. Tapos, i-switch off natin yung breaker natin. Ano bang mangyayari dito ngayon? So, switch on natin. Yan. So, switch off po ang breaker. Off. So, switch off natin. So, dito. So, switch off na lang natin dito. Medyo mahirap yung karoon. Yan.
So yung 8 at 12 na normally open, magbabalik po siya sa normally open dahil na-off na po yung contact relay natin. So yung number 8 at 12 normally open, saka balik na rin close yung 4 at saka 12 natin dahil wala naman supply, balik na naman siya sa close. So number 4 at saka number 12. So gumalaw na yung test, tingnan nyo. Dito rin sa kabila, hindi na gumalaw yung 9 at 5, saka dito natin ilagay sa number 1 at saka sa number 9. So close na siya muli. So ganun po, nagbabago po ang auxiliary pag nasusupplyan po ang isang contact relay. Ngayon po ang gagawin natin, gagamitin po natin ito sa contactor kung paano gagana doon na magagamit po ang isang contact relay. Ito po yung diagram natin. So mapapansin nyo po, yung line 1 dito, ito yung line 1, stop, ito yung stop natin, start, ito yung start. So naka-series lang po dyan lahat. So nakikita nyo po, naka-series lang po siya dito patungo sa start. Tapos wala po siyang auxiliary. So ipagpalagay po natin na nasira yung auxiliary natin. So ito pong lumabas ngayon, tapos naka-connect siya sa E1. So dito po sa start patungo dito sa E1. Tapos yung ito nakatap sa line 2. So ito yung ito natin dito. Tapos yung wire patungo dito sa line 2. So i-switch natin. So ano bang mangyari ngayon dyan na walang auxiliary dito sa start natin? So i-try natin i-push button. So nag-contact siya, release ko. So, yan po ang mangyayari pag walang auxiliary dito po na nakalagay sa start. So, isa pa. So, para po siyang jug. Yan. So, ang mangyayari ngayon dito, ilalagay po yan natin yung contact relay para mag-activate po ito ng maayos. Kasi hindi natin gagamitin itong normally open dito. Yung contact relay ang gagamitin natin para mag-activate yun dito. Dito ipinakita lang natin na walang auxiliary. O sabihin natin nasira ito. So gagamit po tayo doon ng contact relay. Ito po yung contact relay natin. So ilalagay po natin dito sa holding contactor natin to na metal, tinatawag lang DIN trail. So ang paglalagay, i-post mo lang. Yan, yan. So ang gagawin natin, papalitan natin to dahil may contact relay na tayo. So dito walang auxiliary. So tanggalin muna natin to. So i-off muna natin to. So palitan natin ang diagram natin dahil walang auxiliary. Ito po ang diagram natin. Kung mapapansin nyo, meron ng auxiliary. Tapos ito yung contact relay natin. So makikita po ninyo na i-numbering po yung 14 at saka 13. Nakatap po sa E1 at E2. So ito po yung 14 at 13. Ito po yung sinasabi natin dito sa 14-13 na line 1 at saka line 2. So kasamang magtatap dito sa magnetic contactor yung 14 at 13. Tapos yung auxiliary dito sa start, number 12 at saka number 8. So, depende sa dalawa po. Ang kinukuha lang natin dito, medyo pabor po dito sa kabila. Ito, number 8. Ito, number 8 at saka number 12. So, kung mapapansin mo, naka-normally open po siya. So, dito natin ilagay sa auxiliary natin sa start. So, ang gagawin natin ngayon, makikita naman yung 14 at 13 na supply sa contactor, sa contact relay, nakatap sa E1. Tapos yung 13 nakatap sa E2. Itapin muna natin ito. So, dito natin itapin. So, 14 at saka E1 nakatap. Makikita naman sa diagram ko. Yan. 14 at E1. So, ito yung E1 natin. So, itap natin dito. So, 14 nakatap sa E1. So, E1 natin dito E1 at saka dito E2. Yung E1 dito E1. Dito sa kabila E2. So, dito tayo sa E2. Sa E1 tayo ito. E1. Ayan. Tapos yung isang wire, ito number 13, nakatap sa ito. So ito yung ito. So
So, natap na natin ang 14 at saka 13. So, dito tayo sa 12 at saka 8. So, dito yung nakalagay dito yung so, because yung talaga makita natin ito yung 8 sa taas at saka 12 doon sa baba. So, yan makikita nyo. So, dito tayo mag-tap. Dito. Tapos, yung 12 nakatap dito sa auxiliary sa kabila. So, dito natin tap. So, medyo mataas. Tapos yung number 8 dun sa baba. So yung 12 natin dito sa kabila. So dito natin ilagay. Dito. So nalagay na po natin yung auxiliary natin sa 12 at saka 8. Ito pag auxiliary ang ginamit mo sa conductor na contact relay, pwede pong magkabaliktad po yung 12 at saka 8 kung contact relay ang gagamitin mo dito. So ito na-tapping na natin. So ang gagawin natin ngayon, mag-testing po tayo kung a-activate na ba ito na ginamitan natin ng contact relay. So ito start natin. Breaker, then start tayo. So release. So okay na po ang contactor, naka-trigger na po dahil nilagay na natin yung contact relay natin. So switch off natin. So yan, nagpa-function na. Switch on natin uli. Yan. So off. So mas maganda, lalagyan po natin ng load ito. Wala naman tayong motor. Ilaw lang ang gagamitin natin para makita natin nag-function na dumaan yung motor. So switch off na natin to. So ang gagawin natin, maglalagay pa ako ng bulb dito. So dyan ang bulb. Tapos yung line 1 natin, dito natin ilagay. Line 1. Tapos yung line 2, dito natin ilagay line 2. So, nalagay na natin line 1, line 2. So yung supply dito sa bulb natin na ilalagay, yung line 1 at saka line 2, dito tayo kukuha sa breaker ngayon, dito sa line 1 at saka line 2. Lalagyan natin yan patungo dito sa line side sa contactor natin. So dito natin tapping. Tapos dito natin itap sa line 1. Line 1 dito. Yung line 1 natin, yung line 2 dito sa kabila. So ilagay natin to black. Dahil black dun sa taas. So black rin dito. Line 2 naman. Tapos dito natin ilagay. So line 2 dito, line 2 rin dito sa contactor natin. So nakikita nyo, may supply na tayo dyan sa contactor na para sa line side at saka sa load side natin. So lalagyan natin ng bulb. So ang mangyayari ngayon dito, pag energize sa contactor natin, iilaw to dahil sinupplyan natin ang contactor natin ng dito sa breaker patungo ito sa load side sa ilaw natin. So switch on natin ang breaker. So push button natin. So kung makikita mo, nag-activate na yung contactor at saka yung contact relay, saka pumasok yung voltahe dito patungo doon sa ilaw natin. So switch off natin. Yan, so isa pa. So ayan. Hanggang dito muna tayo mga lodi. Ito po, ending na po tayo. So ito, mandala na po akong kunigo. So shout out na po tayo ngayon sa mga subscriber natin at sa mga ludi natin. So marami pong nagpapa-shoutout sa atin ngayon.
itodo po natin to para masaya naman po tayo dito sa channel natin. So, shoutout natin to amigo ka na ako si Ayam TV. Isa po siyang vlogger po. Mahilig po siyang kumanta. Maganda po ang boses niya. So, mahilig po siya sa mga parody. Baka gusto niyong pumunta po sa channel niya, si Ayam TV. May adlaw ni mo din na amigo. Saka shoutout din natin si Mario Anastasio from Pasay City. Sir, magandang araw dyan sa iyo sa Pasay City, Sir Mario. Saka shoutout din natin si Tito Paigaw from Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan. Oy, maraming pineapple dyan, Bulacan. Sir, magandang araw dyan sa iyo, Sir Tito. Saka shoutout din natin si Ri Tuslo. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Ri. Saka shoutout din natin si Sir Oscar Suarez. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Oscar. Saka shoutout din natin si GR Espanyol. Sir, magandang umaga po dyan sa inyo, Sir GR Espanyol. Saka shoutout din natin si Kitin Lover from Pampanga. Oy, magandang araw dyan, sir, sa Pampanga, Sir Kitin Lover. Saka shoutout din natin si Sir Moreno Navarro. Magandang araw dyan, Sir Moreno. Saka shoutout din natin si Jid taga Lugon, taga Iligan City. Wala silingan dool ni. Mayang adlaw ni mo din na, amigo, Sir Jid taga Lugon. Saka shoutout din natin si Sir Larry Sanchez from Kalibo, Aklan. Oy, kini Aklan dool ni, Boracay ni. Oy, mayang adlaw ni mo din na, Sir Larry Sanchez. Saka shoutout din natin si Ma'am Ning Calibia. Magandang araw po dyan, ma'am, sa'yo, Ma'am Ning Calibia. Saka shoutout din natin ang grupong electrician, Jung Fernandez from Iligan City, dito Kalan. Doon rin sa mga Iligan man eh. So, sa kaon na ba dito Kalan. So, mayang adlaw ni mo din na sa mga grupong electrician, Jung Fernandez. Saka shoutout din natin si Sir Narciso Ramos from Antipolo City. Magandang araw dyan sa Antipolo City, Sir Narciso. Saka shoutout din natin si Sir Alan Compuesto. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Alan. Saka shoutout din natin si Ismail Tangkalakan. Pa-shoutout ko sa taga Candiguman, Negros Oriental o sa Akab Family and Tangkalakan Family. Oy, may adlaw niyo tanan niya sa mga pamilya Akab o sa Tangkalakan Family. Oy, sir, may adlaw ni Mada, Sir Ismail Tangkalakan. Saka shoutout din natin si Sir Patrick Malyunis. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Patrick. Saka shoutout din natin si John Janir from Antipolo. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Jun. Saka shoutout din natin si Master Jublog. Isa po siyang vlogger electronics. So baka gusto po nyo pumasok sa channel niya. Mga electronic device po ang vlog niya. Magandang araw dyan sa iyo, Master Jublog. Saka shoutout din natin si John Rick Rotia. Magandang araw dyan sa iyo, Sir John Rick. Saka shoutout din natin si Sir Kaloy Dopliak. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Kaloy. Saka meron pa dito, shoutout din natin si Sir Melvin Montalban. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Melvin. Saka shoutout din natin si Sir Leo Nanali from Osamis City, Electrician and Aircon Technician. Uy, duro kaya po ni sa Iligan, bondi rin eh. Dito sa Mukas ni. So, may adlaw ni mo din na, sir, sa Osamis, Sir Leo Nanali. Saka shoutout din natin si Sir Julito Amor from Tagbilaran City. Uy, magandang araw dyan sa Tagbilaran, Sir Julito. Saka shoutout din natin si Sir Aldrin Sibayan Mansano. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Aldrin. Saka shoutout din natin si Jacob Ayan Yularan. So magandang araw dyan sa iyo, Jacob. Saka shoutout din natin si Sir
Master Ju Tutorial TV, electrician vlogger. Oh, kini kung gusto nyo pumunta po sa channel niya, mahilig rin po siya sa mga wiring, saka mga kontaktor. Si Master Ju Tutorial TV. Sir, magandang araw dyan sa iyo. Saka shoutout din natin si Sir Janil Robles. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Janil. Saka shoutout din natin si Sir Bus Chano Vlog from Tarlac. Magandang araw dyan sa Tarlac, Sir Bus Chano. Saka shoutout din natin si Giovanni Giba. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Giovanni. Saka shoutout din natin si Sir Luciano Bismanus Jr. Nasa Mindanao ako, sir, sa Upper Tiparak, Tambulig. So, kini Bisaya ni kay Mindanao man ni. May adlaw ni mo din na, sir. Sir Luciano Bismanus Jr. Saka shoutout din natin si Jim Pix from Burungan, Eastern Samar. Siguro Bisaya ka po ni. May adlaw ni mo din, Sir Jim Pix. Saka shoutout din natin si Sir Joselito Aquino from Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Joselito. O ito, marami pa. Uubusin na natin to. Saka shoutout din natin si Sir Marlon Labor, taga Aroroy, Masbate. Magandang araw dyan sa Masbate, Sir Marlon. Saka shoutout din natin si Inway Kimbo, Bisaya Pugko, OFW from Jubail, KSA. Oy, sir, OFW, kunting ingat po dyan, sir, sa Jubail, KSA, Saudi Arabia. Si Sir Inway Kimbo. Saka shoutout din natin si Benjamin Gascon from Biliran, di ba Liti ni? O di ba Uliti? Sir, saya ni, may adlaw ni mo din na, sir, sa Baliron, Sir Benjamin Gascon. Saka shoutout din natin si Sir Ginar Guimti from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Bisaya ni, kay Agusan del Norte. May adlaw ni mo da, Sir Ginar Guimti. Saka shoutout din natin si Sir Mansur bin Muhammad. Shoutout Bus diri sa Qatar, oy, OFW. Bisaya po din siya. Sir, may adlaw ni mo diya sa Qatar. Sir, amping, sir. Layo-layo ka din sa ato ang Pilipinas. Saka shoutout din natin si Sir GCC from Cebu. Bisaya, kayos tanan Cebu ni. May adlaw ni mo diya sa Cebu, sir. Si Sir GCC. Saka shoutout din natin si Sir Karandang Argilis Family. Uy, magandang araw dyan sa iyo, Sir Garandang. Saka shoutout din natin si Reynold Zambrano. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Reynold. Saka shoutout din natin si Sir Local Electrician Vlogger. Kini, pariyaran ni sa tuwan eh. Bisaya po ni siya. So, kung gusto nyo po pumunta po sa channel ni Local Electrician, mahilig rin po siya sa mga wiring at sa mga kontaktor. So, Local Electrician, sir, magandang araw dyan sa iyo. Saka shoutout din natin si Sir Abit Luna, taga Calapan City, Oriental, Mindoro. May adlaw ni Madas, Mindoro, sir. Oriental, Mindoro, Sir Abit Luna. Saka ito pa, shoutout natin si Sir Edgar Kabatingan, taga Cebu ko, pero di ako sa Cavite City. Oy, ang Pindas, Cavite City, sir. So, taga Cebu siya, Bisaya ka po ni. May adlaw naman din na, sir. Sir Edgar Kabantingan. Saka shoutout na natin si Sir Patpat Anmunos Vlog. Bisaya nga electrician sa Sibico. Sa Cebu ni. Ang Sibico, mura kooperatiba sa mga electrician. Sir, magandang, may adlaw ni mo din na, sir. Kung sa imong Sibico kooperatiba, Sir Patpat Anmunos Vlog. Saka shoutout din natin si Sir Miguel Mainit from Qatar. Uy, OFW na sad. Sir, kunting ingat po dyan sa Qatar. Sir Miguel Mainit. Ito, the last but not the least, si Sir Edwin Jimilga from Digo City, Davao del Sur. Klaro rin Bisaya, Davao Ginyo.
Sir, mayang adlaw nimo dinha sa Davao, Sir Edwin Jimilka. Ayan po. Tapos tayo, daming nagpapashoutout. Okay. Saka huwag rin yung kalimutan pong ganon pa rin po. Hindi kalimutan pong mag-share, mag-like, at saka mag-comment na rin kung ano ba ginawa yung ba natin, contact relay. At saka huwag niyo rin kalimutan pong mag-subscribe po sa channel natin. Saka maraming salamat po. Sana po may matutunan po kayo sa araw na to. Saka hanggang sa muli po. Kita-kita pa rin po tayo dito sa channel natin.